Bagamat hindi nangyari ang hinahangad nating resulta, ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na naniwala, sumuporta at lumaban para sa pagbabago. Awan, pinuntahan nyo, yung Jones Bridge, napuntahan nyo siguro, nagpa-picture kayo. Malamang hindi nyo alam yung istorya, yung buong istorya. Gustuhin ko man kayong intindihin, pero minsan kasi, minsan nyo na kasing sinira si Yorme. Pero kayo, binayaran kayo para manira ng tao. Hindi kami binayaran para magtanggol ng mabuting tao. Kayo binayaran para pasamain yung tao, pasamain yung imahe ng tao. Kami hindi binayaran para ipagtanggol lang, pero walang problema sa amin. Bayaran man kami o hindi. Mas maganda nga walang bayad kasi walang utang na loob. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, isyu ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Jomalon TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Today is May 13, araw ng Tuesday o Martes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Hoy, shoutout muna natin yung mga members natin dito sa Jomalon TV. Siyempre si Ma'am Queen O, Sir Larry, Milagros Chan, Lorna Tubera, Florina Dacumos, Ronnie Enriquez, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo. Meron po tayong join membership button dyan. Kung gusto nyo po magpa-member, wala pong problema. Ang pa-member lang, pasok lang po kayo dyan. Siyempre, shoutout sa lahat ng OFW natin na viewers, pati na rin sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Pilipinas. At lalong-lalo na sa mga Manileño. Dahil itong topic natin, sa lokal, kay Isko Moreno, kung gaano siya pinagkatiwalaan ulit ng mga Manileño. Shoutout muna natin lahat ng mga Manileños out there na nanonood dito sa Jomalon TV. Pati na rin yung mga OFW natin na minsan pumunta ng Maynila o minsan natira ng Maynila, nalipat lang. Shoutout po sa inyo lahat. Tama po yung channel na pinapanooran nyo. Dahil ang inyong lingkod lumaki sa Maynila. Kahit nakapikit, kayang-kaya kong ikwento yung buong pangyayari sa Kamaynilaan. Dahil dyan po ako nag-sidecar, dyan po ako nag-aral. Diyan po kami tumira, palipat-lipat po kami at alam ko yung silakbo din ng Maynila. Okay? Etong topic natin, syempre, walang iba para sa kay Isko Moreno, pati na rin doon sa mga kalaban niya. Shoutout muna natin yung mga viewers natin. Maraming salamat po. Paki-comment naman dyan sa baba yung exact location nyo kung saan kayo nanonood. Nasa ganon, malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. Paki-subscribe na lang mga kayon. Tulong nyo na lang po sa akin to, supportan nyo. Etong When Tito Talks, pati na rin itong Tito Jom. Yung Tito Talks, pinag-uusapan natin dyan out of politics. Tapos naman yung Tito Jom, kung mahilig ka sa food vlog, sa mga pares, sisling, bulaluhan, dyan po yung puntahan ninyo. Para pagka medyo na burnout na kayo sa politics, medyo may pupuntahan kayong iba. Okay? Simulan na natin mga kayon. Kahapon, bumoto ako. Maaga, lumuwas ako ng Maynila kasi talagang gusto kong i-share
gusto ko talagang gusto ko maging responsableng botante, mamamayan ng Pilipinas. Kaya bumoto talaga ako. Nag-post ako dyan, Duterte 10+2, Gringo Honasan, and Senator Amy yung binoto ko sa national. Sa lokal naman, syempre, Isko Moreno for Mayor, Vice Chi Atienza for Vice Mayor, Congressman Joey Uy sa District 6, kalaban ni Abante. Tapos yung party list ko is Duterte Youth Party List. Tapos yung mga konsehal ko, yung konsehal ng Distrito 6. Kasi sa Distrito 6 ako nakarehistro. Okay. Then, after noon, punta ako dito kay Boss Joey. Ito yung boss ko na dating kumupkop kay Isko Moreno nung bata pa si Isko Moreno, yung Arisa family. O shoutout sa Arisa family. Pati na rin sa buong Team Hawkers. Yan. Shoutout po sa inyo lahat. Ang saya. Grabe. Ito muna. Inihintay namin kasi yung result kagabi. So, ito na yung pinaka-latest na lumabas. Isko Moreno Dumagoso, 541,000. Hani Lacuna, 192. Si Sam Versosa, 166. Ito yung lumabas. So, yung the rest, others na lang yon, medyo, bababa na sila. Then, siguro, ito, 9 hours ago, kahapon, nag-concede na si Sam Versosa. Siya pa lang yung nag-concede sa lahat ng kalaban ni Yorme Isko Moreno. Ang sabi niya rito, mahal kong Manileño, magandang gabi po sa inyo. Ngayong gabi, buong puso kong tinatanggap ang desisyon ng taong bayan. Bagamat hindi nangyari ang hinahangad nating resulta, ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na naniwala, sumuporta at lumaban para sa pagbabago. Hindi po biro ang laban ng ating hinarap. Bilang isang baguhan sa politika ng Maynila, alam kong ito ay magiging isang matinding hamon. Ngunit sa bawat kaway, yakap, halik at tapik ninyo sa balikat ko sa kalsada, nararamdaman ko ang pagmamahal nyo at tunay na diwa sa serbisyo at malasakit. Sa lahat ng volunteers, staff, sa bawat kabataan, nanay, tatay at lola-lola, tumindig para sa pagbabago. Maraming salamat po. Ang ating kampanya ay hindi lang tungkol sa pagpapanalo, kundi sa pagbibigay ng tinig ng mga matagal nang hindi naririnig. Nais kong batiin ang ang nanalong kandidato. Hiling ko na ang kanyang tagumpay ay tagumpay rin ng buong lungsod. Manila deserve nothing less than honest, transparent, and compassionate leadership. Hindi po ito matatapos ang ating advokasya, ang pangarap natin na para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan, edukasyon, kabuhayan at isa pang gobyerno bukas at tapat manatili sa puso ko. Magpapatuloy po ako magserbisyo sa ating bayan sa abot ng aking makakaya sa ating mga proyekto at sa araw-araw na buhay. Lahat po ito ay parte ng proseso. Ito ay simula ng isang mas malawak at nakikibaka para sa mas makatarungan at makatotoong Maynila. Muli, mula sa aking puso, maraming salamat Maynila, mahal ko kayo. Mabuhay ang ating lungsod, mabuhay ang sambayanang Pilipino, Sam SB Versosa. Nauna siya nag-concede kasi masyado na malayo yung lamang. 100,000 na something ang lamang. So yung iba, yung the rest, hindi pa nag-concede. Okay, ganito, ha? Marami kasi tayong basher sa Facebook. Maraming iba, Team SB. Kumakampi kay SB, bago naman. Diba? Ako kasi lagi ko sinasabi to sa akin. Okay? Si Yorme Isko Moreno kasi lumaki sa Maynila. Yung bituka niya, karugtong na ng Divisoria. Nagbasurero yan, kumain yan ng pagpag. Yung pagpag, yun yung tira nyo sa mga Jollibee, yung mga manok, yung mga buto-buto. Tapos pinagsasama-sama yan, binebenta yan sa pagpag, sa hapilan, niluluto ulit, pinapagpag ng ganon, tapos lulutuin sa salang ulit. So yun yung kinakain ni Yorme, mga pagpag. Lumaki kasi sa hirap si Yorme Isko Moreno. Sinasabi ni Sam Versosa, lumaki din siya sa hirap. Okay, regardless naman wala namang problema, lumaki sa hirap, lumaki ka sa yaman. Wala namang problema doon, di ba? Wala akong nakikita problema doon. Mas okay nga kung lumaki ka sa hirap Kasi at least, meron kang step by step. Hindi ko naman sinabing problema din yung lumaki sa yaman. Okay din naman lumaki sa yaman, walang problema. For as long na marunong kang makisama sa kapwa mo at wala kang inaapakan na tao. And that's the right thing to do. Walang problema. Laki sa hirap, laki sa yaman, laki sa layaw. Walang problema. For as long na wala ka namang inaapakan, bakit hindi? Okay? Si Yorme kasi, talagang pinagkakatiwalaan. Hindi lang dahil sa lakas ng karisma niya. Kasi alam ng bawat Manileño yan.
Lagi ko nga sinasabi, kung lihitimo kang Manileño, kung lihitimo kang Manileño, alam mo 'to. Alam mo kung sino yung mga past mayor na merong ginawa naman, pero hindi napatino yung Maynila. Hindi ko naman sinasabing wala silang nagawa. Yun nga lang na-excel lang talaga, nahigitan lang talaga ni Yorme yung expectation naming Manileño dahil sa dami ng nagawa ni Yorme, sa dami niyang naipatayo, sa talagang naramdaman namin na merong gobyerno sa Maynila. Bakit kamo? Si Yorme Isko Moreno kasi umiikot yan. Wala yang pake. Umaga man, hapon man, gabi man, o madaling araw niyan. Pagka naisipan niyang umiikot sa Maynila, iikot at iikot talaga yan. At sino nakikita natin sa madaling araw? Yung mga batang ayaw pong umuwi, di ba? Na wala namang ginagawa sa kalsada, nakatambay lang na dapat umuwi na lang nagpapahinga. That's number one. Yung mga paikot-ikot na mga binata o may edad na yung mga 20-30s na, let's say, masamang loob na naghahanap na mabibiktima. Yan yung usually nasa madaling araw. Pero pa yung mga umaga, hapon, gabi, yung mga pulis na natutulog-tulog, yung mga barangay na natutulog-tulog, iniikutan din ni Yorme yan. Si Yorme lang yung nakita ko, saka si Tatay Digong, yung umiikot talaga sa lungsod nila. Di ba? Even Tatay Digong, nagta-taxi driver pa nga yan di ba? Si Yorme naman, umiikot talaga yan, sinisita niyan. Kasi usually, sa gabi, nandiyan yung mga riot. Pangit kasi mag-riot ng umaga Marami ka pang tatamaan na tao, di ba? Kasi marami nasa labas Kaya usually, nag-riot yan gabi. Para ang tatamaan lang nila sasakyan, jeep, yung mga tao na iilan-ilan. Hindi ako maluloko dyan sa Maynila. Yan talagang totoong senaryo dyan. Yan ang totoong realidad dyan. Hindi ko sinasabing, hindi ko binababa ang Maynila. Pero yan kasi yung nangyayari talaga dyan. Alam ng mga Manileño to, kilala naman tayo, ang inyong lingkod sa si Jomalon TV, kilala naman po ako kahit papano, hindi naman sa pagyayabang sa Maynila. Alam nila na yung sinasabi ko, pawang katotohanan lamang. Bakit hindi? Kung Manileño, siniraan ko, di wala na, binugbog na ako dyan. Pero kaya kong maglakad sa Tondo, sa buong Maynila ng mag-isa. Dahil alam ko nang wala akong inapakang tao. Ang sinabi ko lang naman, realidad Yung totoong nangyayari sa Tondo. Totoong nangyayari sa Kamaynilaan, hindi lang pala sa Tondo. Okay. Si Sam Bersosa kasi, sabi niya, lumaki raw siya sa Sampaloc. Okay, given the fact na lumaki nga siya sa Sampaloc, wala namang problema Lumaki ka sa Sampaloc, umalis ka, dati kang tumira dyan, o dati ka nakatira dyan, umalis ka, syempre lumipat ka ng bahay, tapos bumalik ka ulit. Walang problema doon. Ang nakikita ko kasi, rumekta siya kasi kaagad sa pagka-mayor. O sana ini-step by step niya na ulit. O galing siyang representative siya ng sa Wawa Win Yung talk basta siya, representative siya nung ng kay Wawa Win, kay Willie. Okay. Sana in-step by step niya para makilala siya ng tao. Ang dating kasi minsan yung mga post kasi din ni Sam Bersosa, ewan ko kung siya yan o staff niya o ano-ano, di ba? Sana in-step by step niya. Kasi si Yorme Isko Moreno, step by step alam niyo ang tagal ng pangarap ni Yorme Isko Moreno na maging mayor ng Maynila. Pero ang dami niyang pinagbigyan. Ang dami niyang pinagbigyan na ipauna niya yung iba like Erap Estrada, di ba? Ewan ko kung taga Maynila si Erap, di ba? Ang sabi ni Erap kay Yorme Isko Moreno, isang termino lang daw siya. Umabot pa ng pangalawa. Tatatlo pa nga sana yan. Natalo lang ni Yorme. Di ba? So pinagbigyan ni Yorme. In short, maraming pinagbigyan si Yorme ng mga politiko na tumakbong pagka-mayor bago pa siya. Kaya yung pagkapanalo niya ng 2019, I would say na talagang nilaan yung taon na yon para sa kanya. Dahil matagal na niyang pinangarap yan. Lahat naman yan Kung konsehal ka, chairman ka, ang next na pangarap mo, konsehal. Kung konsehal ka, ang next na pangarap mo, mayor. Pag mayor, vice mayor. Pagka vice mayor ka, ang sunod na pangarap mo, mayor. Kumbaga laderize ang pangarap. Diba? Wala naman nangarap na mayor ako, ang tatakbo yung pangarap ko maging chairman. Pangarap ko maging kagawad. Diba? Laderize meaning, pataas yung pangarap. Which is normal. Diba? Which is normal. Kaya nga, sana in-step by step niya. Si Yorme step by step kasi. Konsehal, vice mayor, ilang taon na vice mayor, bago maging mayor.
Baka sabihin nyo naman, iniwan niya kasi yung Maynila tapos ngayon babalik siya, ambisyoso. Eh, di ba? Kung politiko ka, galing ka sa mayor, congressman, siyempre, siguro normal lang naman na maging pangarap mo maging presidente. In fact, akala kasi ni Yorme, maiiwan niya yung Maynila doon sa pinagkatiwalaan niya na incumbent, which is Mayora Hanel Lacuna. Eh, nagkataon, hindi. Hindi na-satisfy, perhaps, ni Mayora Hanel Lacuna, yung Manileño, kaya yung Manileño naman naghanap, hinanap si dating Yorme Isko Moreno, yun ang hinanap nila at yun ang pinatakbo nila. Anong ginawa ni Yorme? Dininggin lang naman yung gusto ng Manileño eh. 'Di ba? Yung request na Manileño na bumalik na siya, 'di ba? Bumalik ka na. Bumalik ka na. O yan, bumalik. Nanalo pa. 'Di ba? Marami tayo kasing basher sa Facebook. Sobrang dami ng basher natin sa Facebook. Talagang lahat puro ewan ko kung mga troll army ba yan ni Sam Versosa o mga tagapagtanggol ni Sam Versosa na tulad din namin, 'di ba? Panoorin natin, ito alas 3 ng madaling araw to, kanina. Dahil lamang na nga si Yorme Isko Moreno. Pero wala pang proclamation galing sa COMELEC. Panoorin natin, pumunta si Yorme Isko Moreno sa City Hall, kasama niya si Vice Chief. But I don't know. I don't know kung kayo ang sumulat. But we saw some news Mr. Versosa to see the hearing. But the other one, and the others. So, because at the end of the day, taga Maynila sila. So, magiging mamamayan ko sila. Then, I've been doing, committed to sa Maynila. So, there's still members of the community, and we are, Gigi and I, the entire which great majority members of the city council. Thanks again to people of really to serve them. So, yung pagkakamali-bali, I think, una ko na munang panawagan. Sa buong eleksyon, yung mga ilog, hindi na kung kayo. Tapos ako ang kalat. Nagpasya na outright. Hindi tayo. So, ang panawagan ko na lang sa mga matipadi na tayo. So, lahat tayo magtiwala. At the end of the day, tayo rin. Yun, may mga alas 10 pala ng gabi, alam natin na landslide po kayo, pero hindi po natuloy yung proklamasyon at ngayong gabi. Anong tumatakbo sa isip po ninyo? Eh, siyempre, excited kami magproklama. I think kahit sinong kandidatong tumatakbo sa office, excited magproklama. And especially, if it is highly improbable, if I may borrow that term, medyo wala na. But then again, following rules and following instructions, it seems so far okay naman. And being understanding of the situation, the physical, emotional, and psychological challenge to our BEIs and the teachers, all other individuals who participated in this election, backbone of the democracy at the time, the election is going on in 4 a.m. 4 a.m. pa sila. We'll give them understanding. But honestly, straightforward. We're very excited because nakakaingit yung Las Piñas, saka San Juan, City na-proklama na. Kunti, so 4 na city na sa Metro Manila. I hope we're next. Siguro yun lang muna masasabi. But for the meantime, kung ano naman sa ng Board of Lancers to recess or rest sila, waiting for 51 more cards. We're willing to wait.
kapag hintay nga ang mga batang Manila na tatlong taon. Dapat hindi pa kami Okay, Vice po. Kami mensahe po kayo sa mga supporters, mga sumuporta po sa inyo. Kaya na maraming salamat po sa gusto namin na kayo makuha lahat kaya wala na pwede na inyo po maraming salamat Maraming salamat. Yorme, habang pala yung Yorme, sure, nangunguna rin yung anak niyo po na sila. Oo, awa na yun. Oo, mga taga-Tondo. Nakausap niyo na ba siya, Yorme? Oo, nandyan. Nandiyan mo suwa kayo. Joaquin Oo, gusto ko lang manalo siya eh. Pero Number one. overwhelming din yung tulong ng mga... Joaquin, konsehal ng tinakbo sa District 1. Ayan, yan. Salam nyo na. I-break in nyo na. Ano ka? Ano yung break in? Break in. Siyang kausapin kayo. Halika na. Ito yung kamukha ni Yormes ko mo rin. Any advice that you got from your father pagdating sa governance at pasagot siya bilang ang dati nyo, simula din bilang kaisihan sa mga What you have the party nagawa mo Alam mo, sabi mo, Joaquin, Kinakabahan daw, marami camera. sabi niya doon. Maraming mga nagsasabi na bata ka pa daw sa politika. po, paano naman po talaga ako? I am informed and lahat po nagsasabi dyan na baka wala akong magagawa, gano'n. So don't worry po, sa edad ko, sa pagiging ko, wala yung sa that. It's really in the end of the day, it's your heart and your passion Batang-bata kasi to. strive to do better for the people. And kasi yung tipong, yung you want to make them feel something, yung nakaangat sa buhay nila. And not yung pwede na lang yan. Let's stop with the pwede na lang yan. Dapat we give it to them because matagal na silang hindi nabibigyan ng tao. Break in yan. Pero mga Tagalog. Ayan. Congrats, pero let me one more time and thank each and every one of you, our partners in media who really being vigilant in the last 4 or 5 days in the city of dahil sa inyo, marami kayo nabantayan, maraming mga ilang individual hindi siguro nila nagawa yun. So I would like to thank you. Of course, our vloggers, po galapin talaga yan, vlogger lang. Ang bunago pa sa akin yan, sabi silang salamatan. Mga supporters natin, leaders natin. Walang bayad talaga kami dyan eh. Walang Gusto ko bayad. rin salamatan na yung mga kababaihan ng Hinila, tabakan ng Hinila, at siyempre yung ating mga minamahal ng kaagapay. At lahat ng volunteers, individuals, organization, maraming salamat sa inyo. And I hope supporting me will not stop because tapos na election. Again, ulitin ko, Chichi and I, the entire group, we cannot do it alone. We need everyone's participation. We Pulok Manila, we need you because this is our city. This is our community. Walang magmamalasakit dito. Tayo rin mo. So, I hope in the coming weeks, come, you join us. Let's rebuild Libya. Yun. What better place for us maybe, but definitely let's do this for the next generation.
Okay, stop na natin. Ang gulo kasi ng mga noise sa likod eh. Kabisado ko na to si Yorme. No. Pag-upo nito, 100 days kasi introduction eh. 100 days. Sigurado marami na naman babaguhin to. Marami na naman ibabalik to na nakaayusan sa Maynila. Kasi aminin man natin o hindi, naging dugyot ulit yung Maynila eh. So kabisado ko na yan, malamang tatrabahuhin ni Yorme yan. Ibabalik niya yung ningning ng Maynila, yung ganda, yung safeness ng Maynila. Ibabalik ni Yorme Isko Moreno, pati yung pag-ikot-ikot niya. Samahan niyo ako mga kayon dito sa channel na to o kaya doon sa kabilang channel natin kung paano linisin, ayusin, at ibalik yung ganda ng Maynila ni Yorme Isko Moreno. Diba? Masasabi ko naman doon sa mga basher natin, okay lang yan eh. Sabi ko nga, kahapon, pag nanalo si Yorme, yari sa akin itong mga to. Babalikan ko itong mga to. Pero ngayon, nahimasmasan ako, hindi na, okay na. Diba? Alam ko naman, ginawa lang din nila yung trabaho nila eh. Kasi ang dami din nag-bash. Maraming hindi naniwala kay Yorme. Maraming nagsabi na boy benta, maraming utang, 65 billion na utang, boy benta. Kasi naiintindihan ko sila kasi hindi naman sila lehitimong Maynila eh. What I really don't understand, yung magsasalita ka, like makagago, yung mga nagbabash kay Yorme na vlogger, na hindi naman ikaw taga Maynila, di ba? Na hindi naman ikaw taga Maynila tapos magsasalita ka ng ganon. Paano ka may maniniwala sa'yo? Let's say si Makagago, ang dami niya sinabi kay Yorme Isko Moreno, boy benta, maraming binenta, maraming utang. Tingnan mo naman, pinagkatiwalaan, landslide pa nga, 500, 600,000 na yung kanyang boto. Kung talagang walang alam ang Manileño, nalihiti mo kasi yung mga ibang vlogger na tumira, gaya nila Mimi, nila Makagago, sa kanyang isang lalaki, lahat siya mga yan, mga hindi naman taga Maynila yan mga yan eh. Mga napadaan lang sa Maynila yan, nag-research lang, ano bang ginawa ni Isko Moreno? Umutang, bumenta, sige yan ang banat natin. Di ba? Pero kaming mga lihitimo, kaming mga lihitimong vlogger, lihitimong Manileño, alam namin yung istorya. Kaya yung 500,000 na bumoto, 500,000 to 600,000 na mga Manileños na bumoto kay Yorme Isko Moreno, yan mga yan, alam nila kung saan napunta yung inutang, kung saan napunta yung pinagbentahan, kung bakit, at higit sa lahat, kung ano yung ginawa ng mga past mayor na naggawa ni Yorme Isko Moreno at nahigitan pa niya. Alam namin yon, kaming mga lihitimo. Kayong mga kumukuda, na hindi naman lumaki ng Maynila, napadaan lang, baka nabili lang kayo sa Divisoria, o kaya pagka may bagong ginagawa si Yorme na iconic na lugar, inilawan, pinuntahan nyo, yung Jones Bridge, napuntahan nyo siguro, nagpa-picture kayo, malamang hindi nyo alam yung istorya, yung buong istorya. Gustuhin ko man kayong intindihin, pero minsan nyo na kasing sinira si Yorme. Lalong-lalo na yung mga vlogger, yung mga hindi naniwala, o ano kayo ngayon? 'Di ba? Ano kayo ngayon? 500 to 600,000 Manileños yung nagtiwala pa rin kay Yorme Isko Moreno. Yung mga naniniwala, including I myself, na binoto ko sa Yorme Isko Moreno. Ano kayo ngayon? Di ba? Natanggap nyo na yung pera, nabayaran ba kayo? Okay na, tapos na yung trabaho nyo. Pinagkanulo nyo na yung, kami, wala kaming bayad. KKB kami, wala kaming bayad. Abonado pa. Ang kita lang namin dito, yung content mismo. Kasi pag si Yorme Isko Moreno ang kinontent mo, sigurado may views ka. Yun ang sahod namin. Pero kayo, binayaran kayo para manira ng tao. Hindi kami binayaran para magtanggol ng mabuting tao. Kayo, binayaran para pasamain yung tao, pasamain yung imahe ng tao. Kami hindi binayaran para ipagtanggol lang, pero walang problema sa amin. Bayaran man kami o hindi. Mas maganda nga walang bayad kasi walang utang na loob. Walang requirement na araw-araw upload araw-araw ganyan. Walang ganung requirement, 'di ba? Hindi kayo araw-araw ang tira nyo, comment nyo, nakabantay kayo sa post ko. Ultimo nga Mother's Day ko, nag-greetings ko, tinira nyo. 'Di ba? Bumabati lang naman ako. Halatang tinarbaho nyo. 'Di ba? Aminin nyo man o hindi, tinarbaho nyo kasi binayaran kayo. While kami kakapagtanggol namin sa isang mabuting tao na alam namin na malinis at maganda yung ginawa sa Maynila, hindi kami binayaran, pero okay lang, di ba? Kasi kilala namin yung pinagtatanggol namin. Mas okay yun. Kaysa ipagtanggol ko yung masamang tao, ang hirap ipagtanggol nun. Eto, kahit walang bayad, yung pinagtatanggol mo, mabuting tao at alam mong may nagawa sa Maynila.
Yun. Di ba? Yung mga basher natin, lalo-lalo na sa Facebook. Sa Facebook kasi marami. Talagang, ang problema kasi, akala nila, makukuha nila ako sa bash. Hindi nila alam, sanay na sanay ako sa bash. Death threat nga sa clearing operation, hindi namin ininde. Yan pa kaya nga bash. Di ba? Hindi nyo ko kayang saktan dyan. Kasi pinasok ko tong pag-vlog, alam ko na talagang hindi mo maiiwasan yung pagbabash. Di ba? Wala na yan Package deal yan. Pag nag-vlog ka, kailangan ready kang harapin emotionally, mentally, yung mga pwede mambash sa'yo, pwede magmura sa'yo, pwede ka tawaging coops, o at the end of the day, tinan mo, asa na sila ngayon. Tapos na, hindi na magko-comment yung mga yan. Tapos na yung trabaho nila Talo na sila Di ba? Talo na sila. Shoutout natin yung Team Hawkers, especially Arisa family. Maraming salamat sa suporta nyo sa akin kasi kilala nila ako Kilala nila sa Kalsada TV, yung kasamahan ko. Yung pagmamahal din na ginawa ng Team Hawkers sa kanang Team Arisa, saka yung Demolition Team sa akin, talagang hindi nila ako tinuring na empleyado Tinuring nila akong kaibigan. Kaya talagang pagka may mga ganyang importanteng okasyon, pinipilit kong sumulpot at pinipilit kong sumuporta. Kasi yun, dun kaya natin sumuporta di ba? Pagboto. Yung pagboto mo, yun ang pagpapakita ng tunay mong suporta. Di ba? Hindi man ako araw-araw na nasa Maynila. Hindi man ako araw-araw nakakapag-cover ng caucus o yung sorte ni Yorme nung 45 days. Pero at least, alam ko sa sarili ko na si Yorme yung sinuportahan natin. Di ba? Kaya shoutout din sa mga basher natin dyan. Alam ko, tapos na yung engagement nyo, tapos na yung pangtitira nyo sa akin. Pero maraming salamat sa inyo dahil binantayan nyo yung page ko. Binantayan nyo yung yung kada post ko. Kahit yung Mother's Day ko, binantayan nyo. Maraming salamat pa rin sa inyo. Pero syempre, ang pinaka-the best kasi talaga rito is magpakumbaba Diba? Humility. Hindi naman natin kailangan pang pagdiinan. Diba Maraming nagmumura sa akin. Nainis na Lalo na kagabi. Nainis na. Siguro nakita na lang yung resulta. Pinagmumura ako. Okay lang. Buong pagkumbaba pa rin tayo. Kasi lahat ng nasa baba, yan yung tinataas. Maraming nagmumura sa akin, comment. Kusa na nga nai-hidden Kusa na hide ni Facebook. May mga nagpi-PM pa. Direkta akong pinagmumura. Di ba siguro hindi nila matanggap ng pagkatalo nila. Ayaw mo na sila. Walang problema dyan. Okay? Maraming salamat mga kayon. Congrats, Isko Moreno, kumpare ko. Maraming salamat at nagtagumpay ulit tayo. Alam ko, gagawin mo yung trabaho mo at may maiko-content kami, may trabaho kami at meron kaming chance na kumita ng maayos sa YouTube dahil sikat ka naman at magkakaroon kami ng views. Kaya okay na din. Maraming salamat. Congrats sa buong Yorme's Choice, yung sa mga nanalo, kay Vice Chi, kumari ko din yan, kay Isko Moreno, kay Boss Joey, Arisa Family, Team Hawkers, Demolition Team, kay Steve, District 1, Highway Division, pati sa mga injury natin dyan. Asahan nyo na yung mga susunod natin na upload, lalo-lalo na pagkaupo ni Yorme Isko Moreno, meron tayong tackle sa Maynila. Pero syempre, hindi mawawala yung national natin kay VP Inday Sara. Tuloy pa rin ang suporta dahil sa 2028, tatakbo yan bilang presidente. Pero bago yan, yung impeachment trial muna ang pagtuunan natin ng pansin. Maraming salamat, Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.